Nagpapatuloy ang ating kwento. Sa loob ng computer lab, na may gumagamit nito at ito pala ang ating bida na natapas na ang kanyang ginagawa at sa isip pa ng ating bida na mission accomplished na. Ang balancing innovation, daw na klaro ang pagkakagawa at walang redundancies, ay napakaganda daw na program sa panahong ito. At ang pagtiya tiyaga daw ay hindi masasayang at nagmadali daw ang ating bida sa computer lab pagkatapos ng klase at sa wakas natapos na ang ating bida sa paggawa pinakauna na generation e-commerce program. At hindi daw inaasahan ng ating bida na ang computer sa panahon na ito ay nagpaparamdam sa ating bida ng pagod. At kung makita daw ng Young Feilongs ang CD sigurado daw naluluhod sa ating bida at tatawagan ang ating bida na dad. At hawak-hawak naman ng ating bida ang CD. At sa hallway naman ay makikita natin na nilalandi ni Zhang Shuili si Mr. Lin at may pinapagawa ito sa kanya. At napasilip lang naman ang ating bida na nagmamasid. At sa isip naman ng ating bida sa mukha daw ni Zhang Shuili parang wala daw gagawin na mabuti. At nagsalita nga ito habang naglalakad na tumata at wala daw hindi luluhod at wala daw kahirapan sa kanya. Habang makikita natin si Mr. Lin na hawak ang pinch na puno ng kiss mark at sa isip naman ng ating bida na ibang victim na naman. Ginagamit daw talaga niya ang kanyang alindog para kagawa ang kanyang gusto. At sa alaala pa ng ating bida na nakarinig siya ng usapan dati. At dalawang babae ang nag-usap at narinig ng ating bida ang kanilang pinag-uusapan na kung anong nangyayari kay Mr. Go, totoo ba daw na nagpakamatay ito, hindi ba hindi totoo ang binibintang dito, at ano ba daw ang makukuha ni Zhang Shuili, sa paggawa nito, nasa kanya na ang lahat, at bakit niya sisirain ang kanyang reputation. At nagsalita naman ang isang babae, na anong reputation, na pagkatapos nito, mapapanatili niya pa rin naman ang kanyang pure and innocent image. At dugtong pa ng babae na kayang gawin ng pira ang lahat. At napakarami daw mayaman at makapangyarihan sa school nila pero siya daw ang kaisa-isang kumukuha ng best opportunity, hay hindi mo ba nakikita na there's something fishy? At nagtanong naman ang isa kung ano ito. At binulungan niya na nga ang kasama niya at wag daw ito ipagsasabi sa iba, isa daw sa roommates niya ang nagsabi sa kanya na lumalabas daw siya ng hating gabi, kasama ang mga teacher at school leaders, pero si Mr. Go lang ang may prinsipyo ang tumanji sa kanya, pero nagtapos ito sa pagpakamitay niya at tumalon sa building, at dugtong pa ng babae na kung sino daw ang tumanji kay Zhang Shuili sa kanyang kagustuhan ay tatakutin hanggang sa pipilitin na gumawa ng hindi magandang bagay. At naalala niya pa na daw si Wang Hua nag-dropped out daw ito dahil na-offend niya si Zhang Shuili at hindi na ito nanatili sa school. At napatanong naman ang babae na kung nakikinig ba talaga daw yung mga teachers sa kanya. At ano naman daw ang magagawa nila. Ang teacher at student relationship ay napaka-sensitive at marami itong pamilya at kung gusto nila manatili ang trabaho nila, kailangan daw nilang magtiis at lagi daw may evidence si Zhang Shuili sa kanilang mga ginagawa. At nagsalita naman ang kausap niya na parang nagagalit sa nalaman niya na sa dami daw ng tao bakit daw walang nag-expose sa tunay na kulay nito. At nagsalita naman ang babae na parang natatakot na kung sino daw ang magtatangka sa pamamaraan daw nito at baka hindi mo pa namalayan sinisira ka na pala nito at hindi niya ba daw nakita si Mr. Go kung papaano ito sinira ni Zhang Shuili. At napansin naman nila ang ating bida na lumalapit sa kanila na nakikinig pala kaya sinabihan niya na ang kasama niya na umalis na daw sila at tumigil na sa pagmamaraites at kumuha na lang ng tubig. At binigilan naman ng ating bida ang isa sa kanila at sinabihan na kung ano ang kanilang pinag-uusapan at kailangan daw nilang ulitin sa ating bida ng malinaw. Kasa sinabi na ng babae na sige-sige, sasabihin niya daw pero narinig niya lang daw ito sa isang tao, at baka hindi daw ito totoo, habang makikita natin takot na takot ito at parang malapit ng umiyak. At bumalik sa ating bida na nagmamasid parent at sambit pa nito na baka ang lalaking teacher ay na-blackmail rin. At wala daw mag-akala na ang katulad niya ay magagawa ang pag-seduction at maglaro sa campus ng honey trap. Pero kailangan daw pigilan ito ng ating bida at kung sino daw ang gustong makakuha ng malaking bagay ay kailangan na makatiis sa kahirapan. At ang kailangan daw gawin ng ating bida ay makuha ang Yang Feilong. At hindi daw masasayang ang ating bida ng ekstrang lakas sa kanya kung hindi daw mananatili ang ating bida gaya ng glue at baka masayang daw ang mahalagang oras ng ating bida at kukunin niya daw ang oras para labanan si Zhang Shuili. At maghintay lang daw ito. Dahil ginamit daw nito ang pira para sirain si Mr. Go at naging dahilan ng pagkamatay nito, siguradong isang araw mapupunta ito sa Inferno dahil sa pira. At isa daw ang ating bida na gagawa ng Inferno para sa kanya. At habang papalabas ang ating bida at malalim ang iniisip nito. At may babaeng tumatakbo naman na papalapit sa ating bida at napansin naman ito ng ating bida. Pero huli na ang lahat nagkabangga na nga sila at makikita naman natin ang isang magandang babae.
At humahawak nga ito sa kanyang ulo dahil sa pagkabangga sa ating bida. At napatingin din naman ang ating bida habang nakahawak din ito sa kanyang ulo. At yumuko naman ang ating bida para tulungan ang babae at sabay hingi ng tawad. Pero sabi naman ng magandang babae na hindi na raw kasi kaya niya na. At nahawakan nga ng ating bida ang kamay ng magandang babae dahil sabay nilang nadampot ang libro. At namamula naman ang magandang babae dahil dito. At dali-dali niyang ang tinangal ang kamay niya. At nagpatuloy nga na humihingi ng tawad ang ating bida dahil hindi niya napansin ang magandang babae. Pero okay lang daw yun kasi nagmamadali rin naman daw siya. At natulala nga ang ating bida sa napansin niya na napakaganda pala ng babae at ito pala ay si Liao Kexen. At sa isip pa ng ating bida na ito ba't alaga si Teacher Liao. At siya daw ang best-selling author sa Pusat Life ng ating bida at idol niya rin daw ito at pinagsama niya daw ang Dark Horse sa mundo ng literary sa kanyang debut at ang kanyang libro daw ay nabinta ng mahigit 1,000,000 copies kahit bago pa lang siya. At napakagaling niya sa pagsulat about sa urban youths. At ang kanyang trabaho ay beyond the realm of romance at himipo sa mga buhay ng mga tao. At ang kanyang mga sinulat ay exceptional at sa ilang strokes lang nakagawa na siya ng vividly characters at nakagawa na mainganyo ang lahat ng mga nagbabasa. At noong nalaman daw ng ating bida na naging schoolmate sila sa nakaraang buhay niya naging proud daw ang ating bida. At bigla namang nagsalita si Liao Kexen kung kilala ba daw siya ng ating bida. At napaisip na lang ang ating bida na naging excited siya na tawagin ang kanyang idol at hindi niya naisip na sa panahon ngayon hindi pa siya kilala sa school. Kaya nagdahilan na lang ang ating bida na nakita niya daw ang article ni Liao Kexen sa school journal nila at napakaganda daw ng sulat niya at parang gem na kumikislap sambit pa ng ating bida. At napamura na lang ang ating bida na sino ba daw ang makakatangi na makita ang kanilang idol, especially daw sa young version ng kanilang idol. At sambit pa ng ating bida kay Liao Kexen na nung nakaraan daw umattend siya sa event ng kanilang school at nakita niya raw si Liao na tumanggap ng reward sa stage kaya daw naalala niya siya. At napaisip na lang ang ating bida kung mag-work ba kaya ang paliwanag niya. Kaya pala sambit naman ni Liao na namumula. At sa isip naman ng ating bida na sa kanyang nakaraan daw ang litrato daw ni Liao sa press conference ay napaka-dignified at elegant daw niya at ngayon napakabata pa niya at makita daw ang idol niya sa batang anyo ay napakaswerte daw niya. At mukha siya mahiyain at cute habang parang kinikilig naman ang ating bida na napaikak pa. At ang pagiging tagahanga daw ay hindi pagsisayang ng oras. At kinausap na nga ng ating bida si Liao na kung saan niya ba daw dadalhin ang libro at tutulungan niya na ito. At ngumiti naman si Liao at tumanji at nagpasalamat. At sinabihan naman ito ng ating bida na may concern na pagsasalita na wala siya ibig sabihin at gusto niya lang makabawi dahil sa pagkabanga niya sa kanya at sa pagsayang ng oras nito. At besides ako yung number 1 fan mo at hindi ko mapigilan na hindi kausapin ang idol ko at wag mo na lang isipin na weird ako sambit pa ng ating bida at mukha daw napakakalmado niya. At sa nakaraang buhay daw ng ating bida as a number 1 fan niya hindi niya pa nakikilala siya noon pero nagpakamatay siya dahil sa depression. At ang kanyang magulong pamilya ang dahilan ng kanyang pagpakamatay. At nakita nga ng ating bida sa social media na nagpakamatay ito gamit ang mga damit nito. At ang depression daw anong klaseng sakit ito? Ito lang daw ay dahil sa sobrang sensitive nito at nasubrahan sa pag-iisip nito sa mga bagay-bagay at sabi pa ng magulang nito na pinalaki daw nila ang anak nila at ano ba daw ang masama sa paghingi ng pira. At sabi pa ng kapatid niya na tama ang copyrights daw at royalties sa kanyang libro, hindi daw sila nakakuha kahit isang costing. At kung gusto niyang magpakamatay, paano daw nila naging kasalanan at hindi daw sila binigyan ng pira. At na-frustrated daw siya dahil siya yung kababatang kapatid, naghihintay daw siya ng support pero napaka-selfish daw kasi hindi man lang daw nakaambag sa pamilya nila. At bumalik tayo kay Liao na nagpasalamat sa ating bida. At sinagot naman ng ating bida na pangunahan daw ang ating bida sa daan no Liao. At sa isip pa ng ating bida na napaka-sensitive niyang babae at madaling makaramdam ng guilty kaya sa buhay daw ngayon ng ating bida ngayon hindi niya hahayaang kontrolin siya ng pamilya niya ulit. Besides magiging top-tier author sa hinaharap at napaka-potential pa nito. At ang alam ang hinaharap ng big shot author ay napakalaking tulong at ang matagumpay na tao ay hindi lang pagkuha ng mga opportunity kundi ang pagtatayo din ng networks at resources. Nagtratrabaho talaga ako sa aking career. At napunta tayo sa campus ng kanilang school. At makikita natin ang dalawang taong naglalakad. At nagsalita nga ang ating bida na iniisip daw ng ating bida na magkapariho daw sila ng kasi ng ating bida sa lugar kung saan lumaki ang ating bida dahil pariho rin daw silang mahilig magsulat at napaka-talented. At kung naalala pa daw ng ating bida na nanalo daw ito ng pinakaunang reward sa pagsusulat sa contest.
Pero hindi daw siya swerte gaya niya at mayroon daw itong nakakabatang kapatid. At ang kanilang pamilya ay pinapaboran ang lalaking anak kaya tumigil daw siya ng pag-aaral at ngayon nagtratrabaho sa factory at nasayang daw ang pangarap niya. At sa isip naman ng ating bida na ang pagsisilita daw nito sa kanya ay maging okay lang. At nabigla naman si Liao sa narinig niya. At sinabi na mayroon din daw siyang kapatid. At humihingi na nga lang ang ating bida kay Liao at parang naiiyak naman si Liao. At nagsalita na nga ang ating bida na sinabi daw sa kanya ng cousin niya na pinagsisihan niya na hindi pinaglaban ang pangarap niya. Kaya ikaw kailangan mong ipagpatuloy ang pagsusulat dahil sa tingin ko isang araw maging matagumpay ka at maging famous at salamat sa trabaho mo sambit pa ng ating bida. At dugtong pa ng ating bida na sa tingin niya para na ring dinala ang pangarap ng cousin niya. At sa isip pa ng ating bida na siya lang ang nakakaalam about sa problema niya sa pamilya niya sa pamamagitan ng mga balita sa nakaraang buhay niya, at nabalita daw ng ating bida na naging slave ito ng kapatid niya sa pagtratrabaho sa pamilya nila. At late siyang inaapi ng buong pamilya niya. At nagkaroon siya ng opportunity nang makuha niya ang career niya at nagsimula muli at makita natin si Liao sa cafe na nagsalita ang lalaki na binibigay ang mga puppies at sinasabi nito na pinagkakatiwalaan daw si Liao ng editor. At nag-schedule na raw ito pero kailangan daw matapos yon sa January. At makikita nga natin ang project at yun ang trabaho ni Liao at ito daw ay napakahalagang chance para kay Liao. At dugtong pa ng lalaki na kung makuha daw ni Liao ang opportunity ngayon siguradong marami daw itong darating na promotion sa hinaharap. At babayaran daw siya ng 20% advance para sa project. At ang manager daw ng editorial ay kinonvince si Liao na laging makakakuha ng maraming bagong trabaho pero ang mga chances ay katulad ng scarce. Pero ang magulang daw ni Liao ay pinapainto siya sa trabaho. At naglaan daw ang mga ito ng effort para makapag-aral sa college si Liao pero ano daw ang nakuha nila. At napaka-busy daw ng trabaho at binabayaran lang daw si Liao ng 3,000 a month at nagbibigay lang daw si Liao ng 1,000. At mas maganda daw na magpakasal si Liao sa matandang si Zhang at ang pagiging misis daw ni Mr. Zhang ay mas madali dahil kailangan niya lang daw makipaglaro ng card sa kanya araw-araw. At ang mas mahalaga daw ay makapagpadala daw si Liao ng maraming pira para sa kanila. At kahit daw nakagraduate daw si Liao ng college pero ginawa lang daw siyang kagamitan dahil ang kanyang kapatid daw ay sinayang lang lahat ng pira kaya ipapakasal siya para makakuha pa ng maraming pira. At hindi man lang daw siya nakapagsalita sa ideya ng kanyang magulang sa pagpakasal sa matanda para makakuha ng pira. At sa isip na lang ni Liao habang umiiyak na anak din daw siya nila. At sa kanyang pagka-desperado iniwan niya ang pagpilian ang nag-quit sa trabaho. At pagkatapos nun wala na siyang time na magsulat at nahinto na sa pagsusulat. At nasayang niya ang napakalaking opportunity sa Xinhua Bookstore ang author na pumalit sa kanya ay naging very notorious young writer. At ang new shining star ay nanalo ng maraming awards. At naging masterpiece ng young literature from ex-editorial. At nakita niya ito. At nangyari ito habang nagtratrabaho siya overtime sa napaka-boring na trabaho at napakababa na salary. At ang kanyang pira na pinagharapan ay nawala na lang na parang hangin dahil pinapadala niya ito sa pamilya niya. At dumating pa sa pinto na papagalitan na naman siya ng magulang niya dahil wala siyang maipadala dahil naubos ang pira niya sa renta ng bahay. At pagkatapos ng mga circumstances niya nakaramdam siya ng depression. Pero maswerte siya bumalik siya sa pagsusulat at yun ang sandalan niya. Huli na ito pira na kaya niyang gumawa ng pangalan at naging writer. At napalabas pa sa television na any interview siya. Parang hindi ito nagtagal kumita siya ng sapat na pira pero ang kanyang magulang ay laging gumagawa ng paraan. At nagtangka pa itong magpakamite kung hindi ito bibili ng sasakyan at bahay para sa kapatid nito. At sasabihin daw nito sa lahat na hindi daw inalagaan ni Liao ang kanyang magulang. At ang kanyang kapatid ay mas na-addict pa sa scatter pa more. At sinabihan pa si Liao na walang pusong babae si Liao dahil ang kapatid niya ay na-paralyzed dahil nabagbag sa dami ng utang at si Liao ay nabuhay lang ng saganang buhay, at dugtong pa ng nanay nito na wala daw siyang pakialam kung anong ginagawa ni Liao basta kailangan daw niyang bigyan ng 2 milyon ang magulang niya sa loob ng 2 araw. Dahil alam niya daw na may pira si Liao dahil nakabinte daw ito ng rights sa bagong libro nito. At pinipilit daw ni Liao na putulan ang connection sa pamilya niya pero late din daw itong gumagawa ng paraan. At isang araw daw nagtaka na lang si Liao at ang kanyang mga katrabaho. Dahil dumating daw ang nanay nito. At nagpakilala na nanay ni Liao at gusto niya daw makita si Liao at sinasabi pa nito sa mga tao na namuhay daw si Liao sa magarang pamamahay sa ngayon samantalang ang pamilya niya daw ay namuhay ng nagugutom at hindi daw patas yun.
At yun nga nag-umpisa na ang sismis mga katrabaho ni Liao na hindi daw sila makapaniwala na si Liao daw ay ganyan dahil mabait daw at strong ang kanyang karakter sa mga sulat nito at hindi ba daw talaga niya inaalagaan ang pamilya niya. At dugtong pa ng mga Maraites na nagkamali daw sila kay Liao Kexen at nakakadismaya daw ito. At doon daw nagsimula na ang cyberbullying, defamation at inability sa kanyang pamilya at dahil doon ang depression daw ni Liao ay tumindi. Siguro kung hindi nangyari yon hindi mamatay si Liao sa batang edad. Bumalik tayo sa ating bida na hiningi ang email ni Liao habang namumula. At nabigla naman si Liao dito. At nagdahilan naman ang ating bida na gusto lang daw ng ating bida na magkaroon ng connection sa kay Liao Kexen sa hinaharap at kung naging successful na ito ay wag daw kalimutan ang ating bida. At para daw sa hinaharap ay magawa ng ating bida na makausap ang future famous na writer. At sa isip naman ni Liao na naniniwala ba daw talaga ang ating bida na maging famous writer siya sa hinaharap. At ito lang daw ang klase ng support na maibibigay ng ating bida. Kaya binigay na ni Liao ang kanyang email na laokexen@183.com. At sabi pa ni Liao na tinitingnan niya lang daw ang kanyang email isang beses sa isang linggo sa computer. At sa isip naman ng ating bida na sa panahon ngayon ng internet ay hindi pa uso at ang mga tao ay nagsisimula pa sa paggamit ng emails. Pero ang pagkakaroon ng contact ni Liao Sensei ay mabuti na. At nagsalita naman ang ating bida na hayaan daw siya ni Liao na samahan sa paghatid sa pinto si Liao. At sabi naman ni Liao na tawagin na lang daw siya na Kexen ng ating bida at salamat daw sa lahat. At pumayag naman ang ating bida. At sinabihan pa nga ng ating bida si Kexen na pakiusap wag daw itong tumigil sa pagsusulat dahil ang buhay niya raw ay sakanya at sakanya lang talaga ito. At wag niya raw hayaan na kontrolin siya at kailangan lang daw nitong umaban at ang kanyang mangbabasa ay susuportahan siya. At sinagot naman siya ni Lexen na o gagawin niya at nagpagpaalam na nga ang ating bida at ganun din si Liao Kexen. At dito na lang muna mga idol sana suportahan nyo ang bago pa lang nating channel para ganahan tayong gumawa ng ating recap.